for now. That's the gauge panel. And this is the infotainment system. 360 camera, which is there. Shifter natin, nakanap na siya. Hindi siya yung typical joystick type shifter. Wala mong isalta. Painom nga ako. Meron pa ba yan? Ako mainit na yata yan. Mainit na.
pala sa kanan. Sa kanan. Dito. Dyan. Then, diretso. JNT dyan, oh. Courier. Okay, right. School na pa ito. Ito yung Pugong Elementary School. Ayun nga, Ecovia. Kung diniretso pala natin ito ng Bahagya. Dito na rin pala tayo. Ayun yung Landers eh. Yay! So here's the ladders. Ang mura ng flight ngayon, 100 lang. Saan yan? Nakabidyo ka ba din? Yes, anak. Travel date February to June. Dito na lang tayo. Ito, may reverse ako dito. Katulog ka, bababa ako. Baka Huwag na, okay na yan. masagi mo yung sasakyan. Malaki yung puwitan nito eh. Hindi. Nagiging ano na nga ako, parking girl. Dito na tayo? Yes, daughter. Asan kami? Very. Very. Hey guys, this is our brand new MG3 Hybrid. 8 days pa lang ang lumilipas since I got this. So, I'm gonna show you a little bit of some features that I'm using since I got this. Okay, so here we are.
Okay, so here we are inside the car, and let's just start it for now. That's the page panel, and this is the infotainment system. Meron siyang 10.25, I think, na infotainment system. 10.25 inches. And yung screen niya, na-divide siya sa 4 na category. This side, yung navigation system. Pagka napindot mo siya, pag pinindot mo siya, dadaling ka niya sa navigation system. This one, hindi ko pa siya masyadong naigamit kasi nakaset up pa siya sa foreign. So, kakalikutin ko pa siya para ma-check ko kung paano siya magagamit dito sa Philippines. Kung paano ko siya ma-convert dito sa PH. And then, ito yung radio. Pwede mo rin siyang gamitan ng music. Pagka kinonect pa siya sa Bluetooth or sa USB, dito siya mag-appear sa section na to. Okay, so susunod is yung AC na section. Dito mo ma-adjust yung AC at yung fan. Pwede mo siyang i-manual lang, tanggalin mo lang yon, naka-fan lang siya. Pwede rin naman siyang auto, and pwede rin naman siyang centralized. Ito, naka-centralize siya. Tapos, dito naman yung Apple CarPlay at saka Android Auto. This feature, hindi ko pa siya nasusubukan kasi ayaw niya dun sa cellphone na gamit ko. So, tatry ko pa siyang i-connect gamit yung ibang cord din kasi baka dun din sa cord yung may problem. Kasi hindi siya wireless. So, wired siya. Then, dito siya i-connect. Diyan. So, diyan. Kasi ito 12 volt. Cigarette volts. Tapos, USB Type-C. Diyan mo siya i-connect sa USB. Yung kung gusto mo mag-charge. Fast charging naman dito sa loob ng sasakyan sa na-experience namin. 360 camera, which is there. Yan. So, ma-navigate mo siya anywhere you want. Gusto mo maging 3D pa siya. Ayan. Yun nga lang, yung unit na inilalabas niya color white, hindi yung color na ng sasakyan mo. Color ng sasakyan ko kasi is red. So, ganyan siya. Pero, working naman lahat ng sensor niyan. Dito yung sa right, dito yung sa left. Tapos sa front, ayan. Sa back, ayan din. So, sa top, ayan yung sa top. Pero, working naman lahat so far. Then AC vents nandito sa dalawa. And then, tapos lock. Ito yung lock. And then, controller ng rear, side mirror. Saka, ng headlight kung gusto mong taasan o hinaan. And dito yung mga window controls. Gusto mong i-lock, pwede rin. And then, pagdating dito sa ating shifter natin, nakanab na siya. Hindi siya yung normal, typical joystick type na shifter. Dito is nakanab na siya. And then, ito na yung, hindi na siya naka-handbrake. Ito lang yung pipindutin mo para mag-brake siya or park. And then, auto park, ito. Parang yung sa motor lang din. Pagka naka-stop ka, mag-auto park lang siya. Kahit naka-drive ka. And then, hindi siya aandar. Pero pagka nag-step ka, tinapa mo yung acceleration, nag-accelerate ka, saka lang siya aandar. Then, we have 3 modes of driving. The Eco. Ito, dito lang pipindot Eco. Ayan, pinindot ko Eco. Ayan, Eco. Then, manual.
normal, I mean. Ayan, normal. And then, pindot mo ulit, sport mode. Ayan, sport mode. So, pagdating naman sa gauge panel, ayan yung makikita natin sa gauge panel. Ito yung speedometer. Kung ilang kph na yung nandiyan dyan habang tumatakbo ka. And then, si ate, nagsalamin sa na-distract tuloy tayo. And then, pwede mong baguhin to. Itong side na to. Pipili ka lang kung anong gusto mo. Ayan, power information, kung ano yung power niya, may bibigay. And then, ito yung trip meter. Yung from start. Pwede mo siyang i-reset kapag gusto mo. Kung magsisimula ka ulit mag-travel, just press long press OK to reset, which is this one. Okay, and then, saka na natin i-discuss yung ibang mga feature neto kasi masyadong mahaba yan. Kagaya neto, may mga MG pilot yan, which is intelligent overspeed alert, overspeeding, collision assist, lane departure assist. So yung mga yan, nakakatulong din yan as a beginner para kahit papaano mag-guide ka ng system kung nag-overspeed ka na, kung umaalis ka na sa lane mo if you're in expressway. Yan, yung mga yan, makakatulong din yan sa mga beginner driver. And then, other than that, may mga convenience din tayo dito, yung 360 camera, yan. Tapos sa lighting, pwede mo i-adjust yan. Safety, ito yung sa passenger airbag. Tapos ito naman, energy regeneration. I always set this one in high para pagka nagre-regenerate siya ng electric niya, malakas yung binibigay niyang power. So as of now, naka 2 bars na lang electric natin. So while we're driving later, makikita natin ko na regenerate naman siya. Okay? And then, yun pa lang naman yung mga na-familiar ko dito sa unit natin so far. And what I've noticed as well is yung sports mode niya, malakas talaga yung hatak ng sports mode niya. Lalo na kapag ka nasa expressway ka. City driving, okay na ako sa eco lang. Eco lang yung mode natin for city driving. But in expressway, I change from normal into sport mode. Depende kung maluwag yung kalsada. So, ganun lang. That's it for now. I'll show you. Sa likod pala, medyo maliit lang naman yung likod at mayroong 2 vents dito sa likod, which is this one. Yan. So, makakatulong din yan sa pagka may passenger kayo sa likod para kahit paano, meron silang aircon sa likod. Okay. So, that's it for now. I'll cut the introduction muna kasi nandito kami sa Landers at kami mamimili ng konti para sa aming groceries. Okay? That's it for now. I'll talk to you again soon. Go. Let's go. Here kasi makakapon like this like this. Wala tayong daan. Move mo yan, mahal. Baby, paunahin mo ako. Ay! Kasya kaya? Then you like scream,
Uwi na kami. Uwi na kami. Kuya, pwede ito sa parking? Pwede po sa parking? Teka. Ano? Checking. Thank you. Oh, you put it there. Ano? There, oh. That? Yeah. Inside. Go! Binuksan mo na agad yung park? Hindi pa. Yay! Open the trunk. No? Nak, it's okay na. It's open already. It's open already. Wow. Dito, Bek. Yeah. Enough space. Bye. I'm inside the clinic na. Wait lang. Bakit? Kaya na muna nga pala. Akin na iPod phone. It's there on the floor. We have enough space only for our mini groceries. That's it. You're inside Toknenin, ha? Oh, hold it. And then you vlog. Here's the mic. Oops. Pin it in your shirt. Okay, let's go. Okay. Nangyari sa akin. Test mic. Gantay nga si Kuya. Ano gantay siya? Magpa-park? Okay, going home. Let's go, let's go. City driving at night. BGC, sana mo. What time is it na ba? 6, 7 na eh. Doon ka na dumaan, BGC. Wala na, lobat na to eh.
Seatbelt. Ay, sabi. Ano ba yan? Okay, so lagyan natin ng ilaw para makita nyo rin yung inside. Baby, lower the volume. Okay na pa-voice dito. Oh. Palabas na kami ng Arcovia. Where are we going now? Going home. Okay. Where do you wanna go pa ba? Nothing. Just think about the DIY. Exhaust motors. Masarap din dyan. Hirap yun iba kung sa mga no? Chicken salad. Oo. Masarap yung chicken nila sa Landers. Yung in-order namin, anong flavor nga yun? Roasted. Roasted na mayroong parang green herbs. Kaya Ako kabusog din na in fairness. may natira naman sa bahay ko nalalantakan. Kasi nagpizza lang ako eh. TBS Dead Chef. Teka, mode lang ulit tayo. So, almost empty na yung natin, yung fuel natin. Pero, meron pa tayong natitirang 113 kilometers na kaya niyang takbuhin. Kasi nga, electric plus gas combined siya. So, yun yung advantage ni hybrid. Not unlike pure gas engine lang. Kapag naubos na yung gas, wala ka ng buffer, wala ka ng aasahan. So, pagka meron kang electric na engine, combine, ayan, nagtutulungan sila. So ngayon, pwede na tayong mag-gas uli kasi may lumabas na yung warning sign na low gas na tayo, low fuel na yung sasakyan. Last na naggas ako 500 kahapon, and yun lang yung ginas ko simula kahapon, at marami na kami napuntahan. Nakapunta na kami ng Pampanga, Angeles, kabalik kami ulit ng Pampanga, and then from Pampanga bumalik ulit kami ng Manila, and then today kung saan pa kami punta, city driving, morning hanggang ngayon na kami. So ngayon lang siya nagbigay ng signal, ng sign na low fuel na siya, and kailangan na natin siya pagdasan ulit. Pero kaya pa naman niya up to 100 kilometers, but then again, kailangan din natin maintain na hindi siya nagbibigay ng warning as much as possible. So that's it. We'll see you again on the next vlog, on the next Speedy Wheels episode. Buyers!